Yes, good morning Pilipinas and good morning world! Sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas, babagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, ay umaga dyan, hapon o gabi, sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo walang pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabalol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo, mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? Nakapag-breakfast na ba? Nakapagkapi na ba ang lahat? And I'm hoping po na sana ang inyong gising ngayong umaga ay very energetic ang inyong aura at saka meron tayong good vibes mga kabayan. Kasi alam niyo po, as much as possible, dapat iwasan natin yung mga stress na mga environment at saka yung mga nakaka-stress po na mga balita mga kabayan. Kasi nga sabi ng ating mga doktor, kung alam niyo po na kapag nakaka-stress na tayo, dyan kasi nag-umpisa ang ating mga sakit-sakit mga kabayan. So as much as possible po, iwasan natin yung mga nagbibigay sa atin ng problema, okay? But don't worry, siyempre, si Sir Ivan, marami itong balang yung araw, marami itong mga balitang araw na mga good vibes mga kabayan, mga good news po. At saka good news rin po kay PBM. But before tayo mag-start po ng ating talakayang araw, ng ating balitan mga kabayan, i-greet muna natin po ng ating mga kabayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. So nandito sa ating stand mga kabayan, i-greet natin and congratulations also kay Sir Virgilio Villanueva. Birthday niya mga kabayan. Saka alam nyo, ngayong umaga or today, isa na po siyang ganap na senior citizen, si Sir Virgilio mga kabayan. And also ngayong araw, isa na rin po siyang ganap na dual citizen. Kaya greet natin siya ng happy birthday and congratulations kay Sir Virgilio Vera Villanueva. I-greet po natin ng happy birthday si Ma'am Eliza Jane. Siya po ang pamangkin ni Ma'am Ryan. Okay, so isa po sa pag-usapan ng araw mga kabayan, meron po tayong good news. Sa mga nandyan po sa Zamboanga Peninsula, may good news na mga kabayan. Sa pag-usapan rin po natin, itong pagsugod, ay pasakto ba pagsugod? Itong pagpunta niya ni Efelisa at sa ni PBM doon sa California mga kabayan. Well, sino ba na vlogger ang nandun sa California? Pupuntahan po ni PBM at saka ni Efelisa mga kabayan. Ay, joke lang. Anyways, meron pong good news kasi si PBM a-attend po siya ng APEC leader meeting, mga leaders mga kabayan doon sa San Francisco, California this next week man siguro or this coming Sunday. Well, wala pang fixed mga kabayan pero yan po kinalaman na this coming Sunday or by next week pumunta si BBM doon sa USA or sa US or sa San Francisco, California mga kabayan, okay? So pag-usapan po natin. Ito rin tungkol po sa nag-viral na isang traders mga kabayan. Yes, meron pong mabait po na traders. Alam nyo, napapansin nyo ba kapag sasabihin ko dito na, di ba kapag marinig natin yung mga traders, di ba isipin kagad natin na yung mga traders ay medyo ganid po sa pera mga kabayan, medyo mga greedy. Dahil nga sa issue po sa pagtaas ng presyo sa ating mga bilihin at saka meron din mga traders na nag-hoard mga kabayan, mga membro po ng mga smugglers. Pero ayaw ko pong lahatin lahat kasi meron pong matino po na trader mga kabayan. Yes, ipapakilala natin siya mamaya kasi namigay siya ng kanyang mga supply na produkto mga kabayan. So pag-usapan rin po natin tungkol dito sa mga may plano na kukuha po ng kasambahay. Dapat mag-iingat rin po tayo. Kaya meron akong ipapakita sa inyo na balita na dapat malaman natin to para iwas tayo sa disgrasya mga kabayan. Merong cons and pros ang pagkuha natin ng kasambahay. Okay? So pag-usapan rin po natin itong good news po na hindi ibinalita ng mga news outlet. Well, aside pa doon sa mga news outlet na under po sa government mga kabayan. Ang ibig kong sabihin, doon po sa News 5, sa Frontline, sa GMA, dito sa Rappler, doon sa ABS-CBN, merong good news mga kabayan na hindi nila ibinalita. Well, I'm hoping po sana ngayong umaga, ibabalita natin nila to mga kabayan kasi good news po ito at dapat itong malaman po ng mamayang Pilipino. Siyempre, maraming pang iba. Lalong-lalo na pag-usapan rin po natin yung tungkol sa nangyari
nangyari kay Senyor Aguila mga kababayan. Kasi nga aside pa po, I'm very sure alam niyo na po na inaresto na dito si Senyor Aguila at saka ang kanyang mga alipuris mga kababayan. Diba? Meron silang warrant of arrest galing po sa NBI. But aside from that, meron pong nakakagulat na balita mga kababayan. Yes, mamaya pag-usapan natin yan. And of course, marami pang iba. Alin nyo lang po si Sir Ivan. Palagi itong meron dalang bawal ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan, as usual, i-greet ko muna kayo at saka i-shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta na rin mga kababayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Harito din makabayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ng Sir Ivan, mga suki to stay in channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. And I'm hoping po makabayan na kayo ng lahat ang hindi po skip ng ating commercials, kahit konti man lang, okay? Kasi dyan po nabubuhay ang ating channel sa pagpanood ninyo ng ating mga commercials makabayan, okay? And also, welcome rin po natin ating mga new subscribers. Mga bagong pasok sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so as usual mga kabayan, before tayo mag-start po ng ating balitaan, i-announce muna natin kung sino ang nanalo sa ating palaro kahapon, sa ating question for the day mga kabayan. At saka good news, alam nyo good news, saka thank you so much sa mga nag-participate po sa ating palaro. Kasi kayo pong lahat nakasagot ng tama mga kabayan. Pero ang pinakauna na nakasagot po ng tama ay nagngangalan na Chloe Braganza. Chloe Braganza makabayan. Again, congratulations po kay Ma'am Chloe Braganza. Pero hindi ko pa siya nabigyan po ng Gcash makabayan. Kasi alam nyo si Ma'am Chloe, wala kasi siyang Facebook, wala rin po siyang Gcash dito. At saka nung nag-reply na siya makabayan, medyo late na po, late night na. So I'm hoping ngayong amaga, mabigyan na natin siya ng kanyang premium makabayan, yung Gcash. Well, hindi naman po ganun kalaki, pero at least enjoy tayo makabayan. Ang papremyo natin, yung premium natin, makabili naman tayo ng ilang kilo po na bigas makabayan, okay? So of course today, meron pa rin po tayong palaro makabayan. So I'm hoping po na kayong lahat mag-participate ng ating games, okay? Antabayan natin ating question for the day. So ang una sa ating pag-usapan makabayan, well dito muna tayo sa good news. Alam niyo ba, yung inflation sa Pilipinas ay bumagal at bumaba makabayan. Noong last month po sa September, di ba ang taas po ng inflation na yon, umabot po ng 6.1% makabayan. At saka nung nabalitaan natin yung inflation yun, sabi ko, ang taas naman ito. Kaya nga, ito mga anti-Marcos, nag-ingay kaagad, saka tira kaagad sa gobyerno natin. Sabi nila, parang wala doon sa katinuan ang pag-isip po ng ating gobyerno, ang ating mambatos makabayan, or ating mga ahensya sa gobyerno natin. Yan po ang tira lagi ng mga pingklawan, mga anti-Marcos, at yung mga didis po ng mga rabid makabayan. Pero ginulat sila sa report po para sa last month sa October 2023 makabayan. Kasi ang inflation sa Pilipinas ay 4.9% po. Yes, 4.9%. Bumaba ang ating inflations. Which means, meron pong magandang epekto ho yan. Pero alam nyo, ang nakakalungkot dito, ang ibang news outlet kasi hindi nila ibinilita mga kabayan. Yes, doon sa, naglipot-lipot ako doon sa News 5 or sa TV5. Wala akong nakita na balita nila at saka doon rin sa GMA, sa ABS-CBN. Well, I'm not sure sa ABS-CBN mga kabayan kasi hindi ko binisita ang ABS-CBN eh. Kasi nga, kapag ABS-CBN, medyo critical sila. Kaya hindi ko bumisita doon. So, doon po sa mga nabanggit ko ng mga news outlet, pati ang Rappler, wala silang ibinalita tungkol sa inflation mga kabayan. Mukhang tinakpan nila ang good news. But don't worry, dito ipapakita natin ang balita mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Bumagal ang tinatawag na headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Oktubre. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Pero sa kabila nito,
patuloy na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para matiyak ang sapat na produksyon ng pagkain hanggang sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Clazel Partilla. Mula 6.1% na antas ang pagsipa ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa Pilipinas noong Setyembre. Bumagal sa 4.9% ang inflation rate ngayong Oktubre. Mas mababa ng higit 5% na forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nagmura ang presyo ng ilang pagkain gaya ng bigas, gulay at karne. Naitala rin ang bawas presyo sa mga kainan, pabahay at iba pang produkto at serbisyo. Sabi ng Finance Department, resulta ito ng mabilis at napapanahong aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan lamang ipinatupad ang price cap sa bigas at ipinasuspende ang paniningil ng pass-through fees. Tingin ng PSA, posibleng sumadsad pa ang inflation rate kung hindi magkakaproblema sa ilang pangunahing bilihin gaya ng bigas. The inflation rate as we are seeing it from the data is that the direction is it's going down. 8 of the 13 commodity groups ay talagang pababa na. So unless there is another shock, one particular potential shock would be, of course, coming from the price of rice as we saw in September. Pero nagbabala ang Samahang Industriya ng Agrikultura na posibleng tumaas ang presyo ng bigas. Umaabot na kasi sa 28 hanggang 30 pesos ang per kilo ng palay sa Pangasinan, Isabela at Nueva Ecija dahil umano sa pagtama ng peste sa ilang palayan. Kami rin in-expect namin yung record high ng harvest. Pero yung mga iba kasi tinamaan ng steam borer, na in which yung palay, makita mo na may palay pero walang laman. So yung harvest expected to drop 15% dun sa ani. Sa Dagonoy Public Market, tumaas ng hanggang 5 piso ang presyo ng well-milled rice na naglalaro sa 45 hanggang 55 pesos ang kada kilo. Itong month na to dapat mababa na kasi harvest time ng natin ngayon. Ang nangyari, parang ang kulang tayo. Pag umorder kami na 100 bags, binibigay lang sa mga 80. Nasa puhunan, 2.5, 2.6, ganyan. Ang bigas. Nakaraan, bago mag-holiday? Mga mga 2.4, ganyan. Kaya si Sunny bumili ng buhaghag na klase ng bigas na tig 48 pesos lamang. 2 weeks na ata, nagmura. Bumaba yung bigas. Napakasaya namin dahil meron 45, ngunit ngayon bihira ka lang makakita. Malungkot dahil tumaas na naman. May mga ilan na tumataas. Siguro gusto ng mga traders talaga makakuha ng maraming local supply. Kaya tinataasan nila ng konti. Titingnan namin yan kung may makita kami na nagmamanipulate. Yan ang bili ng ating Pangulo. Kanina sinabi rin ni Secretary Chu Laurel na patuloy yung pagbusisi at pag-imbestiga dito sa mga nananamantala sa atin. Kumpiyansa ang DA na maliit lamang ang pinsala ng peste sa ilang palayan at magiging matatag ang supply ng bigas hanggang sa susunod na taon. At hindi ito makakaapekto sa overall production natin sa buong probinsya ng Isabela at sa buong Region 2. Ganun din naman ay umaaksyon na yung ating Regional Crop Protection Center. Ina-expect din natin na maganda naman yung ating local production at pwede tayong maka-reach ng 20 million metric tons o higit pa sa kabuuan ng taon. Sa kabila nito, hindi isinasantabi ng NEDA ang masamang epekto ng El Nino sa produksyon ng pagkain hanggang sa susunod na taon. Gumagawa na nila ng paraan ang pamahalaan para maging abot kaya ang mga bilihin tulad ng pagpapalawak ng food stamp program sa susunod na taon at pagrekomenda sa pagpapalawig ng mas mababang taripa sa bigas, mais at karne. At para mapababa pa ang presyo ng pagkain, isinusulong ng Finance Department na huwag singilin ng mas mataas na toll fee ang mga delivery truck na may dalang agricultural products. Paspasan ang pamimigay ng libreng binhi
pataba at iba pang farm input para mapataas ang produksyon ng palay at gumanda ang kita ng mga magsasaka. Paigtingin din ang investigasyon sa mga warehouse at ihahabla ang mga nagmamanipula sa supply at presyo ng mga pangunahing bilihin. Okay, i-clear lang natin makabayan, yung 4.9% po na inflation sa Pilipinas, di ba bumaba talaga? Ang taas po ng jump makabayan from 6.1% ngayon 4.9%. Well, honestly, hindi pa naman talaga natin maramdaman po na bababa yung presyo makabayan. Hindi pa po. Kasi alam nyo, ang target ng gobyerno natin, sa hindi pa mo nakakaalam, meron akong naalala makabayan na sinabi ho ito ni Balisacan noon at saka nung taga NIDA, sabi lang, ang target po ng Pilipinas na ambisyon nila makabayan na hopefully makakaabot tayo doon na inflation na number po at least daw below 3% makabayan. Kapag below 3% na po yung inflation, dyan aasahan natin na bababa talaga yung mga presyo ng ating bilihin dyan sa Pilipinas makabayan. And I hope and I pray na sana aabot po ng below 3% on the next year ang ating inflation makabayan. Yan ang ambisyon po ng gobyerno natin. Okay? So take note ha, below 3%. So from that, okay na makabayan. At saka may napansin rin po ako, nakita nyo ba yung napansin nyo ba yung sinabi ng taga-Sinag mga kabayan? At saka napansin nyo pa yung mga sinasabi nila noon every time maglalabas sila ng mga report mga kabayan? Nung mataas po yung inflation natin dyan sa Pilipinas, wala silang tirada dito. Ngayon, merong magandang balita, bumaba sa 4.9% nating inflation, abay merong in-insert mga kabayan, baka daw tataas ang presyo ng bigas natin dahil daw ang kanilang palayan nakaproblema kasi daw na apektuhan daw ng mga peste mga kabayan. Diba in-insertan kaagad? Diba kapag merong good news, parang binabalance nila kaagad o talagang hinihila nila kaagad mga kabayan? Diba? Alam nyo, napansin ko na talaga itong Sinag parang salot ng lipunan itong mga kabayan. Sino ba nakakaalam makabayan sa taga-Sinag? Ganun ba talaga sila? So anyways, at it's good news. So yan. So dito naman tayo sa ating next topic makaabayan. Pag-usapan na natin si PBM. Kasi by next week, pupunta si PBM doon sa US, sa San Francisco, California makaabayan. Kasi atin siya ng APEC leader meeting, mga leader meeting makaabayan. At saka, sana puntahan doon si Hitad. At saka, I'm sure kapag mabalitaan to ni Hitad makaabayan, mag-cruise ship naman yung gunggong na yon. Totoo naman yan. Napansin ba natin yung pagpunta last time ni BBM doon sa US, di ba nag-cruise ship si Hitad makabayan, sumibat ka agad. Baka siguro natakot na sugurin ni Efelisa makabayan. So anyways, for more details, let's watch that! Isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang muling pagdalo sa APEC Leaders Meeting sa San Francisco, California sa susunod na linggo ang iba't ibang programa at proyektong makatutulong sa bansa. May ulat si Alan Francisco. Biyaheng Estados Unidos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na linggo para dumalo sa APEC Leaders Meeting sa San Francisco, California. Sa Malacanang briefing, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose na ang Pilipinas ay founding member ng APEC noong 1989. Mahalagaan niya ito sa bansa dahil magiging daan ito sa engagement o ugnayan sa iba pang ekonomiya sa Asia-Pacific region. 11 of our top 15 trading partners are APEC members. APEC economies account for 85% of our total exports and imports and about 56% of the foreign direct investments that enter the Philippines. Tema ngayong taon ng APEC ang Creating a Resilient and Sustainable Future for All na ayon sa DFA ay nakalinya sa economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Marcos. The administration's 8-point socio-economic agenda envisage an economic transformation for a prosperous, inclusive, and resilient Philippines by prioritizing the creation of more quality and green jobs. Key to this economic transformation is ensuring a sustainable future for every Filipino to have a matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Ito na ang pangalawang pagkakataon na dadalo si President Marcos sa APEC. At ngayong taon, inaasahang isusulong ng Pangulo ang makatwiran, sustainable at abot-kayang energy transition. Bibigyang diin-aniya ng Pangulo ang pamumuhunan sa clean energy para mapreserba at maprotektahan ang kapaligiran, habang tinitiyak na ang bansa ay energy secure at sufficient. Dahil naman sa karanasan sa COVID-19 pandemic, inaasahan ding isusulong ng Pangulo ang mas malalim na pagtutulungan sa usapin ng kalusugan at pagsasamoderno ng health system. And to ensure that our health professionals are recognized and provided with welfare they deserve.
Tatalakayin din ng punong ehekutibo sa pulong ang digitalization at innovation sa tulong ng digital transformation. Tulad ng nakaraang taon, itutulak din niya ang digital participation ng mga MSME sa bansa. Hindi rin mawawala ang pag-usulong ng Pangulo sa food security at ang benepisyo para sa mga maliliit na magsasaka gayon din ang climate action. Sabi pa ng DFA, maaari ring magkaroon ng bilateral meeting sa iba't ibang world leaders ang Pangulo habang nasa APEC. Depende na lamang sa schedule at logistical considerations. Pangunahan din ni President Marcos ang Philippine Economic Briefing at ang pakikipagpulong sa mga nangungunang kumpanya sa Estados Unidos. Bukod dyan, inaasahan din ang pakikipagkita ni President Marcos sa Filipino community sa San Francisco, Los Angeles at Honolulu sa Hawaii. Yung 17, yung APEC proper lang, but then the President will be leaving, I think, November 18 for Los Angeles and also for Honolulu on the, I think on the 17th he'll be leaving San Francisco for Los Angeles and then he'll be meeting the Filipino community on the 18th and then he will leave Los Angeles for Honolulu on the 18th and he will be meeting the Filipino community on the evening of the 18th. Sa Honolulu, sabi ni Yusek Jose, inimbitahan din si Pangulong Marcos na bisitahin ang Indo-Pacific Command. Okay, so ang date pala, November 17 at saka yung 18 mga kabayan. Yung 18, imit na niya yung mga Filipino community. So sana si Hitad pupunta ng mga kabayan, di ba? Makipag-friends at saka makapag-sensinan dito, makipag-usap dito ng sensinan dito kay Felisa tungkol po sa kanyang mga banat sa kanyang mga kabayan. Dapat tanungin niya in personal. Hindi dapat mag-iingay siya dyan sa kanyang vlog mga kabayan, di ba? So sana pupunta doon si Hitad sa Filipino community na imit niya si PB Makabayan. So before tayo pumunta dun sa mga medyo may pagka-stressful ng konti na balita Makabayan, well, good news muna tayo, okay? Dito mata sa good news kasi merong magandang balita Makabayan dyan po sa Zamboanga Peninsula. Kasi ang kanilang sweldo Makabayan, tataasan na rin po ng konti, okay? So for more details, let's watch this. Epektibo na sa November 12 ang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Zamboanga Peninsula. Dahil dito, ayon sa DOLE, ang dating 351 pesos na daily minimum wage para sa non-agriculture sector sa rehiyon, magiging 381 pesos na. Habang tataas na rin sa 368 pesos ang minimum pay para sa mga manggagawa sa agriculture sector. Samantala, may aasahan din na aumento sa buwan ng sahod ng mga kasambahay sa Region 9. Nasa 4,600 pesos ang buwan ng sahod ng mga domestic workers doon. Depende sa class municipalities. Oh, di ba? Good news sa ating mga kasambahay. Aabot na po ng 4,600 ang inyong sahod nandyan po sa Zamboanga Peninsula. Sa mga kasambahay, ulitin ko lang po, 4,600 na inyong sasahurin. Up to 4,600. Okay, dahil napag-usapan natin yung kasambahay Makabayan, meron kong insert sa inyo na isang balita. Ito po'y paalala sa lahat. Lalong-lalo na doon po sa pamilya, sa Makabayan natin na nagpaplano pa na kukuha po ng kasambahay Makabayan, dapat kilalanin natin. Dapat magkaroon tayo dito ng background check Makabayan para maiwasan natin ang problema na to. So for more details, let's watch this. Arestado ang isang kasambahay matapos pagnakawan ng alahas ang kanyang amo sa Cebu City. Ang suspect na 3 araw pa lang namamasukan, matagal na palang wanted dahil din sa pagnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan si John Arua. Mga gintong bracelet, hikaw at kwintas. Yan ang mga alahas na ninakaw umano sa 29 anyos na kasambahay na si Jovelyn Nuez. Base sa investigasyon, 3 araw pa lang namamasukan si Nuez sa isang bahay sa Pito, Cebu City. Pero noong Sabado ng tanghali, nahuli ng kanyang amo si Nuez na akmang aalis, bit-bit ang isang bag. Discover nila, research nila ang iyang bag na nakuha dito na mga alahas na worth 1 million kasi klase mga alahas. Depensa ni Nuez na set up lang siya ng amo. Noong nahuli na ako ng amo ko, kinuha nila lahat ng alahas nila at inilagay nila sa loob ng bag ko. Pero hindi rin nagtagal, umamin ang kasambahay na nagnakaw na siya ng alahas ng amo sa unang araw pa lang ng kanyang trabaho. 3 singsing at 1 kwintas lang ang kinuha ko.
Sinangla niya raw ang mga ito sa halagang 60,000 pesos na pag-alaman ding may 4 na warrant of arrest nuis sa kasong pagnanakaw. O yan, so dapat mag-ingat tayo sa pagpili ng kasambahay mga kababayan. Kami nga doon kami sa Leyte, meron kaming kasambahay mga kababayan. Pero at least malapit na po sa aming bahay. Kasi ayaw na ayaw ko, nakakuha kami ng kasambahay na yung hindi namin kakilala mga kababayan. At saka parang bagong santa lang sa lugar namin. Kaya ang gusto ko talagang kunin, at saka ang pinili ko, yung mga medyo nasa kapitbahay lang namin. At saka as much possible, merong pamilya mga kababayan. Okay? Para medyo kampante tayo, maganda kasi kapag kilala mga kababayan. So, alam nyo ba, merong nag-viral doon sa Twitter, doon rin po sa Facebook mga kababayan. Medyo nakatawa ng konti, pero ito ay siyempre seryoso mga kababayan kasi related ho ito sa kaso ni Juan Humalan kay DJ Johnny Walker. Naalala nyo kahapon mga kababayan na merong ipinakita na skits yung pulis kahapon, yung skits po ng suspect. Pero bago ko pag-usapan yung issue na yon, dito muna natin sa balita mga kababayan na kung saan umabot na po sa 100,000 pesos ang reward para sa makapagbibigay ng informations sa pagpatay sa broadcaster sa Misamis Occidental. 100,000 na po yung pabuya mga kababayan sa sino mang makapagbigay ng informations sa whereabouts ng mga suspect na yon. Okay? Pero kung papansinin natin, meron pong nakakatawa mga kababayan. Yung police at saka yung sketch po na picture na hinawakan niya, makamukha sa dalawang mga kababayan. Napansin ba natin? Di ba makamukha yung police at saka yung sketch na picture? Okay, joke lang. Chip, joke lang. alam mo Chip, nag-viral kasi yan dyan sa Facebook. At saka natawa ko dun sa mga miss mga kababayan, dun sa mga comments sa baba. Sabi na, hindi kaya daw yung suspect na yon sa picture, yung police. Ay, joke lang. So anyways, dyan naman tayo sa ating next topic. Dito muna tayo sa good news po. Yung ibig kong sabihin, merong isang trader na kung saan napakabait mga kababayan kasi ang kanyang dalang mga produkto, nag-oversupply kasi yung labanos mga kababayan. So ang ginawa po ng trader to, well, ipinamibigay na lang po niya. At least nakatulong sa mga kababayan kaysa masayang lang po ang kanyang produkto. So ang ginawa niya, ibinigay niya sa mamayang Pilipino. So for more details, let's watch this. Kesa masayang, pinamimigay na lang ng libre ang sobra-sobrang supply ng labanos sa Benguet. Kung bakit, alamin sa Frontline Report ni Shaila Francisco. Imbes na sa trading post, sa Burnham Park sa Baguio ibinagsak ng mga vegetable trader ang kanilang panindasan ng labanos. Ang ilan sa mga trader gaya ni Luella nanggaling pa sa Bugyas, Benguet. Nagpasya siyang ipamigay na lang ang labanos dahil sobrang baba na raw ng presyo pero marami pa ang supply. Nasa higit 1 tonelada ang kanilang ipinamigay. Actually, for the last week, nagkaroon po ng parang oversupply. So, ang nangyayari po, yung mga traders po, binabayaran sa mga farmers, pero hindi po nila nabebenta. Accordingly, dun sa mga natin, mga stakeholders, sobra-sobra daw ang produkto. So, invest na maikuan nila, itapon or i-dinodonate na lang. Same concept rin during the pandemic. Sa monitoring ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad, naglalaro sa 8 to 15 pesos lang kada kilo. Ang labanos depende sa klase. Noong nakaraang linggo lang ay umaabot pa ito sa hanggang 30 pesos kada kilo. Bumagsak din ang presyo ng repolyo. Nasa 3 hanggang 17 pesos na lang mula sa 20 to 30 pesos. Gayon din ang Chinese cabbage na nasa 2 hanggang 5 piso na lang kada kilo mula sa dating 5 hanggang 8 piso. Itinanggi naman ng Provincial Agriculture Office ng Benguet ang oversupply ng labanos. Wala pong oversupply. Depende lang po kasi kung matumal ang bilhan ng mga gulay, doon po may nai-stock ng 2 to 3 days. Honestly, the production of Benguet vegetable is not sufficient to feed all the population of the country. Kaya wala pong oversupply. Umaasa naman ang mga magsasaka na tataas ng demand sa gulay ngayong holiday season para sila'y makabawi. Di ba? Good news mga kababayan. Sana gayahan sila ng ibang mga traders. Kaya nga dapat hindi natin sila lalahatin mga kababayan. Kasi kapag marinig natin yung traders, alam naman po natin, medyo nagkaproblema tayo ng konti sa issue doon sa smuggler, sa mga hoarders. Kaya nga nadawit, medyo ma-generalize lahat kagad mga kababayan. So dapat i-separate natin. Marami pa rin po na mga mabait po ng mga traders
traders. Mas marami ang mababait kaysa doon sa mga grade na mga traders mga kababayan. Sana dito sa mga grade, dapat tutulong na sa dito sa ating kababayan kapag meron silang sobra na mga supply, mga produkto nila, dapat ipamibigay lang nila mga kababayan, di ba? So tulong-tulong na po tayo. Siyempre mga Pilipino tayo hindi tayo dapat magiging greedy, di ba? Okay, so jump na rin tayo sa ating next topic mga kababayan. Ipapakita ko na sa inyo yung segment natin, mga batas na dapat nating malaman. Okay? So for more details, let's watch this. Oh my goodness, sobrang improper naman ang behavior ng batang to. Kailangan makausap ng magulang nito. Mrs. Perez, pinatawag ko po kayo dahil sa behavior ng anak nyo. Sumasayaw siya habang nakabikini. Aba, labag po ito sa school policy natin. Hindi po siya makakagraduate dahil dito. Nasa private chat lang nila magkakaibigan ng video na yan. Hindi naman niya yung pinost sa public. Attorney, hindi pinagraduate ng school yung anak ko dahil sa pag-share ng sexy content sa private group chat. Legal po ba to? Legal ang ginawa ng school na magpataw ng parusa sa mga students na nag-post ng malaswang video sa kanilang private group chat. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Vivares versus St. Teresa's College, September 29, 2014, walang naging paglabag sa right to privacy ng mga estudyante nang ginamit ng school ang malalaswang videos na nakapost sa social media nila kahit pa nasa private group chat ito. Ayon sa Korte Suprema, walang reasonable expectation of privacy kapag nag-post ka ng anumang bagay sa social media dahil ang default setting nito ay public. Kahit pa private group chat mo ilagay, public pa rin ang turing dito dahil nasa cloud ang mga videos at pictures na pinost mo dito at accessible ito sa ibang tao. Attorney, may nag-comment ng malaswa sa isang picture ko na nakabikini nung minsang sumali ako sa isang beauty pageant. Pwede ko pa siyang ireklamo ng cybercrime? Ayon sa Section 4C4 ng RA 10175 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012, pwedeng kasuhan ng cyber libel ang sino mang mag-post ng comment na ang layunin ay manira ng reputasyon ng iba o mag-akusa ng krimen, kasiraan o iba pang depekto laban sa isang tao. Ito ay may parusa na multa mula 40,000 pesos hanggang 1.5 million pesos o pagkakulong ng 6 na taon hanggang 12 taon ayon sa hatol ng hukuman. So, dapat nating malaman na ganyan mga kababayan para maiwasan natin yung problema. At saka dapat i-advise po natin ating mga anak kasi nga alam nyo kapag hindi natin alam yung batas mga kababayan, well, tayo rin po kasi yung mag-suffer. Tayo mga parents po. So, dapat i-advise natin ang ating mga anak. Diba? Bakit pa kailangan na mag-post po ng mga malalaswa ng mga pictures or videos dyan sa Facebook natin? Bakit pa kailangan ipalantaran yan? Anyways, alam naman natin na sexy tayo. Sexy sila nga pala. Diba? So, dapat iwasan natin mga kababayan, okay? At before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita, well, isa naman natin ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. I-share natin ating mga channel members. Sila si Ma'am Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, Osis Queen, Fiz Calante, Rasa Zeroel, Via Bibar, and Melgers Homes, and hi to Pindot Likers and Pindot Warriors. I-share po natin si Jaime Kokia, hi to si Mezu LV, Mary Jane Tan, and hi to Mama Iti Baiza. Nandiyan rin po si Ma'am Teresita Tumeluan, Nonoy Floren Hills, Maricres Hernandez, Barkadahan Forever FM, Lynn Gonzalez, Jelen Quezon, Maria Cristina A. Fernandez, hi to Jad Sev. Nandiyan rin po si Kaluyal Wanabeth, Emmy Sarino, John Kuan, Christina, Maria Midasiplon. Nandiyan rin po si Barkadahan, hi to Arzeli Givero, Think Abel, Linda Lim, Leonardo Blue, Sue Nabaluna, Marian Choco, and hi to Ma'am Ryan from Virginia, USA. Isa rin natin si Ma'am Carclia, Sensitive Beer, Riddler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. And shout out also kay Ma'am Maria Mindasiplon. Okay mga kabayan, so dito tayo sa balita po sa planong pagkudita dito kay PBM. So itong issue na to ay tinulukan na po ng ating Defense Secretary Gibo Chodoro mga kabayan. Ang sabi niya, yung issue na to ay case closed na. Kasi naniniwala sa mga kabayan, siyempre yung mga military men natin, ating
kapulisan, ating AFP, ay talagang loyal ho sila sa sa commanding in chief mga kabayan, si kay PBBM. Kasi ang ating mga military men, sumusunod sila dito sa chain of command. At totoo yan naman yan mga kabayan. At kitang-kita ho yan ng ating sekretary na si Gibo Teodoro. So for more details, let's watch this. Sarado na raw para kay Defense Secretary Gilbert Teodoro ang isyu ng umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos sa hanay ng militar. Siniguro naman ang kapulisan na walang kamukhang pag-aalsa sa kanilang hanay. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakakasagabal daw ang isiniwalat ni AFP Chief of Staff Rodolfo Browner Jr. sa isiniwalat na destabilization effort laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang giniit ni Defense Secretary Gibo Teodoro para raw sa kanya tapos na ang isyung ito. Close na yan especially in my case. No? May iba akong mga inaatindi. Etong mga to, it's not worth my time. Kahit nga raw ang Malacanang, walang tinatanong tungkol dito. Sa kabila niyan, hindi kakastiguhin ni Gibo si General Browner sa pagsisiwalat nito sa banta ng destabilization. May full faith and confidence ako sa ating sandatahang lakas at liderato nila. So, ako'y tiwalang-tiwala sa kanila na walang ganun na nangyayari, no? Sabi naman ng mismong AFP spokesperson, totoong may mga kumakausap sa ilang sundalo para sa pagkilos sa pagpapatalsik kay PBBM. Pero malabnaw pa raw ito at hindi yung aktual na destabilisasyon, kaya wala raw dapat ikabahala. With this event, we are very confident na wala talagang problema po. Wala pong any attempt to destabilize or there is no plot to destabilize the Marcos government. Siniguro naman ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na walang namumuong kudeta laban kay Pangulong Marcos sa loob ng kanilang organisasyon. Bagamat aminado si Acorda na naging controversial sa mga pulis ang panukalang pag-amyenda sa pension system ng military and uniform personnel. Pag nagmi-meeting kami, tinatanong niya kumusta yung kapulisan natin and napag-uusapan naman and all these issues are properly addressed and there is no reason para magiging demoralized or for the PNP members na maging aktibo or mag-participate sa mga destabilization. Ako po ay naniniwala doon sa sinabi ni Browner Makabayan na kung saan na sabi niya, di ba, walang destabilization plot na nangyayari pero merong destabilization effort kasi yan ang mga ugong-ugong na kanyang narinig Makabayan. Well, totoo naman talaga yan. Even though na sinabi dito ni Sec. Gibo Teodoro na case closed na yung issue ni Makabayan, pero for me, dapat hindi tayo maging kampante lang. Dapat solido talaga tayo sa ating suporta sa ating Pangulo Makabayan. Sa ako'y nanawagan dito kay Browner, dapat hindi natin sila hayaan. Yung mga nag-isip po ng masama Makabayan, yung general na, yung ex-general, yung si ex-colonel, yung mga retired Makabayan, tsaka yung isang general rin na gonggong na vlogger, kasi sila ito yung hikayat pa ng mga tao na they are hoping na meron pa silang mauto Makabayan at baka sasama po sa kanilang hanay, sasama sa kanilang grupo para patasikin po si PBBM sa kanyang pwesto Makabayan, di ba? So meron pong destabilization effort ang nangyayari. Yung ginagawa po ng mga ex-military sa labas Makabayan, yung mga aliporis ni Hitad. Totoo man, pero dapat bantayan talaga sila Makabayan. Pero I'm sure and I'm hoping and I have faith sa gobyerno natin, sa hanay po ng AFP, sa kapulisan natin, na wala pong destabilization na nangyayari. Solido po ang kanilang suporta sa Pangulo natin Makabayan. Okay? So before tayo mag-jump po sa ating next topic, isarman natin si Saneds Kansiran, Margarita si Iglesias, nandiyan po si Chloe Braganza, Limuel Pasco, Nazer Abdul Ghani, Myra Descartin, biyahe ni EGTV, nandiyan sa South Korea, and hi to Jem Rafael Tulen and Jeriel Rafael Tulen, greetings from Rodolfo Ranada Rabor, and hi to Tony Villa of Manila, Gloria Santera of Bacoor Cavite, Petronello Bernardino Jr., and hi to Evangeline Atienza, at shoutout daw sa kanyang pamilya Luta na nandyan sa Dubai. Okay, ito po yung balita tungkol kay Senior Aguila Makabayan na kung saan
Alam niyo po, nakagulat talaga. Di ba alam mo natin, inaresto na ngayon si Senyor Aguila Makabayan, tsaka makukulong itong gunggong neto. Meron pong nagsiwalat doon sa hearing Makabayan, during sa hearing kahapon, sabi po ng witness, na sabi niya ito daw si Senyor Aguila ay nagdoktor-doktoran Makabayan. Kaya pala maraming namatay na mga bata, kasi itong si itong si Senyor Aguila Makabayan ay by doktor-doktoran pala. So, for more details, let's watch this! Inaresto na si Senyor Aguila at iba pang opisyal ng Umano'y kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Naungkat din ang mahigit 200 batang namatay sa kanilang lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Inalis na ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang Order of Contempt sa 4 na opisyal ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Kabilang dyan sina Jayren Scalario o Senyor Aguila at Mamerto Galanida na siyang Vice President ng SBSI. Makakauwi na sana sila pero bigla namang naglabas ng arrest warrant ang korte sa Dapa, Surigao del Norte. Kayo po, may warrant of arrest for qualified trafficking. Agad naman itinurn-over ng Senado sa Department of Justice ang 4 na SBSI officials. Bukod sa kanila, arestado rin ang 10 miyembro ng umano'y kulto sa Socorro. Dinala sila sa NBI facility sa New Bilibid Prison. Inaresto sila para sa kasong child abuse, sa pilitang pagpapakasal at sa pilitang pakikipagdalik sa mga minor de edad na miyembro ng SBSI. Non-bailable ang mga kaso laban sa mga opisyal. Bago yan, isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros ang mahigit 200 bata na umano'y namatay sa sitio Kapihan. Napakadami po nito. In fact, if our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, why so many dead babies? Humarap sa pagdinig ang isang Randolph Balbarino. Pinaanak daw ng kumadrona ang kanyang misis sa function hall ng sitio Kapihan. Pero nag-agaw buhay ang sanggol. Sinubukan niyang dalhin sa ospital ang anak pero pinagbawalan siya. Kahit nga raw sa paglibing, istrikto si Senyor Aguila. Bawal ang sementadong puntod at bawal ang may nakatusok na krus. Kahit na yung cross, isama din paglibing para hindi patayo para walang makita. Ano yun, Mr. Chair? Hindi mo tinanong yan? Bakit gano'n? Pinagbabawal din ni Senyor Sero. Sagot dyan ni Senyor Aguila. Kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Dumistansya naman sa kontrobersya ang Vice President ng SBSI na si Mamerto Galanida. Siya ang itinuturong utak ng kulto at siya ang nagdidikta kay Senyor Aguila. If they believe na Senyor Aguila is God, why should I dictate God? If is powerful, that is a mere declaration. So meaning, pinaubaya muna kay Senyor Aguila lahat? Wala akong Because alam. he is God. Wala akong alam. Wala akong alam. Sino nag-appoint ng kumadron? Maging ang Secretary General ng SBSI, ginisa rin at pilit pinaamin ng mga senador. Pero ang madalas din niyang sagot, wala akong alam. Ma'am, di ba kayo yung SecGen? Sino pong nakakaalam sa nangyayari sa mga nanganganak na babae ng Kapihan na dun sa function hall nanganganak? Ma'am, it was not part of my function po as Secretary General. Kanino pong function ito? Hindi ko po alam, ma'am. Sino po nag-appoint ng mga kumadrona na nagpapanganak sa mga babae doon? Hindi ko po rin alam yun, ma'am. Sino pong nakakaalam kung sino nag-appoint ng kumadrona? I don't know, ma'am. I don't know. Kahit si Senador Ronald De La Rosa, hirap ring pumiga ng impormasyon. Ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay nako, anong klaseng sekretary ka? Sabi naman ni Socorro Surigao del Norte Mayor Riza Timka, walang permit ang sementeryong itinayo sa sitio Kapihan. Pati ang Department of Environment and Natural Resources giniit na hindi pwedeng magtayo roon ng sementeryo dahil protected area yon. Si Senyor Aguila naman, hinayaang si Galanida ang magpaliwanag. Our problem is malayo din, around 3 kilometers up and down ang Trillian. Dahil protected area ang sitio Kapihan, plano ng gobyerno na i-relocate ang mga miyembro ng SBSI sa 9 na barangay sa Surigao del Norte. Tuturuan daw silang maghanap buhay at mapabilang sa komunidad. Ibabalik din daw ang mga bata sa eskwelahan.
Ordinary member lang po ako. Makinig ka ha. Nakakulong ka na ngayon, tapos magsinungaling ka pa ha. 2019, lahat sila, whether yung bumaligtad na membro ninyo o yung mga nandoon sa loob, ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nagkuhan sa kanila na umakyat kayo dito at matutunaw ng mundo. Ikaw ang sinasabi. Hindi ka pa nga presidente noon, but you were recognized as Senior Aguila already. Hindi ka pa na presidente dahil buhay pa yung dating presidente at that time. Hindi pa ikaw presidente, pero acknowledged leader ka na nila, Senior Aguila. Hindi po, kasi yung leader namin yung presidente at hindi po yan totoo. Yung nga, sinasabi na nga na ikaw si Senior Aguila at that time pa. Are you Senior Aguila or not? Yung Senior Aguila po is screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw pala eh. O sino pang ibang Senior Aguila na sinasabi nila ngayon na nagtawag sa kanila na umakyat na kayo dito sa kapihan at matutunaw na ang mundo. Yung dapa na yan, matutunaw na. Kapihan na lang ang maiiwan. Matira. Yung Aguila cluster, hindi lang po naman ako yung Aguila. Kasi yung... wala akong sinasabing Aguila cluster. Ang sinasabi ko, Senior Aguila. Are you or are you not Senior Aguila? Sa screen name ko lang po, Senior Aguila. Kaya nga, ikaw si Senior Aguila, di ba? Opo, opo. Oh, wala namang ibang tinutukoy dito, Senior Aguila, na reincarnation of the Santo Niño. Internal examination, si Senior Aguila doon sa asawa mo. Is that true? Oh, gisubay pa na sa akong asawa nga kay si Senior Aguila nagdoktor sa man po na namo giilangan dito nga doktor. Sinabi din yun ang paanak po diya. Sinabi ng asawa ko yon na inay-easy at kasi si Senior Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si Senior Aguila ba ang obstetrician gynecologist ng asawa nyo? Kuan ma'am kanang in case na murag maglisod na ang magnganak, mo anak na siya. Pag nahirapan na ma'am, pumunta na siya. Kasi siya ang kinikilala namin na Panginoon. Kasi so for the record, sinabi ng asawa mo na si Senior Aguila nag-conduct ng IE sa kanya. Internal examination. Opo, sir. Meaning, yung kamay ni Senior Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the infant sa loob para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IE, di ba? So siya mismo gumawa. Yung siya nauwaw ko na siya. Nauwaw siya? Sino nauwaw? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo? Nahiya. Jerens, totoo yan na ikaw nag-conduct ng IE? Kasi ikaw ang doktor doon? Hindi. Kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Mr. Chair, J. Renz Kilario, yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi nyo na nagsinungaling siya? Mas mabuti, tanungin natin yung asawa niya. Grabe, para Mr. malaman Chair. yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. Yung ganyang kapag napatunayan yan, yung ganyang pagpasok ng bahagi ng katawan sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sako pa yan ng iba pang batas, Mr. Chair. Bukod pa po sa iniimbestiga na nating marami. Hindi, I don't know kung matcha-charge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya Baka higit medical pa doon, practitioner. Mr. Chair. Hindi naman siya medical practitioner. I-check ninyo. Hindi siya medical practitioner, so he cannot be charged with medical malpractice. Opo, Mr. Unauthorized Chair. practice. Actually, Mr. Chair, baka mas malala pa. Mas malala. Baka yung expanded anti-rape law, Mr. Chair. Pero yes. Hindi natin iniimbestiga yun sa ngayon, pero nakakashock yung parami ng mga natututunan natin sa mga testimonya. Umuwi na kami ng 6 o'clock in the afternoon kasi malapit lang naman yung bahay namin sa hospital namin. Ako'y nag-aliglar sa bata, kutob alas 12, kugos-kugos na ang bata.
ako yung nag-aalaga ng bata until 12 midnight, hanggang hating gabi. Mao to nga kapoy yung lawas, way tog, pila na gunad pas dito pas function hall, wa ko ito ging reklamo ko sa asawa nga mopoli anay si jag bantay. Matamlay, mahina yung katawan ko kasi wala pa akong tulog. Kaya sinabi ko sa asawa ko na siya muna ang magbantay ng bata, mag-alaga. Pero Randolph, kung ako yung tatay noon, nakita ko yung bata manganganib, bahala na kung patayin niyo ako, Senyor Aguila. Itakbo ko talaga yung anak ko doon sa baba para masave yung bata. Bakit hindi mo naisip yun? Kung ako, mag-suicide ako ha. I-suicide ko, takbo ko yung bata ko. Sige, habulin niyo ako, Aguila. Hulihin niyo ako, basta dalhin ko itong bata sa ospital. Hindi mo naisip yun? Nakauna-una ako, sir, pero wala akong magawa kasi yung asawa ko nagsasabi na wala daw akong tiwala kay Senyor Aguila. So meaning, ikaw dinidissuade or kinukumbinsi ka ng asawa mo na maniwala kay Senyor Aguila, huwag mo nang dalhin yung bata sa ospital. Ayun ang sinabi niya. Tapos wala rin akong magagawa kasi kahit napilitin ko man na ilabas yung anak ko, kasi mayroon 2 gate doon na nakabantay na mga membro ng SBSI, wala rin akong magawa. Kasi hindi ka makalabas doon pag walang authorized ni Senyor Aguila. Sayang yung buhay ng anak mo. Baka mamaya pag lumaki yun, baka naging senador pa yun. Okay, so grabe ang kasinungalingan nito ni Senyor Aguila Macabay. No? Talagang out of this world ang kanyang pagsisinungaling dito at ang kanyang pagiging fraud. So alam nyo yung sinabi, yung baka pag-aralan nyo ni Rizal Tiberes Macabay, yung tungkol sa sinabi niya na parang anti-rape law, yun mapasok na yun. Madagdagan ang kanyang kaso, mga kabayan. Naku po, ang dami na, baka magiging 22 na ang lahat ng kanyang kaso ni Senyor Aguila. Kapag mapatunayan na pasok doon sa anti-rape law ang kanyang ginawa, mga kabayan, magiging 22 na lahat ang kanyang kaso. Naku po, kulong habang buhay, mga kabayan. So anyways, yan po ang mga nakalap na nga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercial. Thank you so much. Okay, so nandito na tayo sa ating question for the day. Ating question, mga kabayan, kung naalala nyo yung balita po tungkol sa pagtaas ng sweldo doon sa Zamboanga Peninsula, magkano na ang sasahurin up to ng isang kasambahay, mga kabayan? Order natin, doon po sa Zamboanga Peninsula, magkano na ang sasahurin up to ng kasambahay? Please comment down below at saka paunahan tayo sa ating sagot, mga kabayan. At saka maraming salamat po sa lahat na nag-participate lagi sa ating mga question for the day o sa ating palaro, mga kabayan. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, thank you for this new day. May your light guide my path, fill me with strength, and grant me wisdom to face the day's challenges. Bless my loved ones and help me spread love and kindness. In your name, I pray. Amen. So maraming salamat, mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara!